Magandang hapon po. Nandito po tayo para pagnilayan ang Gospel of St. John, chapter 21, verses 1 to 19. So, doon sa binasa kanina, sinasabi na nagsama-sama yung 7 na disipulo. Si Pedro, si Juan, si anak ko si Bedeo, Bederopa. So, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Anong kahulugan nito? Ibig sabihin, babalik siya sa dating buhay niya. Bakit kaya siya babalik sa dating buhay niya? Kasi nawala yung pag-asa niya. Nawala yung inaasahan niya na mamumuno sa kanila para magligtas sa bayan ng Israel. So, isa ba tong way para to cope? Para mabawasan ang sama ng loob? Pero ganun pa rin, no? Wala silang nahuli. Parang bumabalik yung dating nangyari, yung unang beses sila nakita ni Jesus. Ang tawag doon, deja vu. Hindi sila naging mabunga. Wala silang nahuli. Pero merong isang lalaki na tumayo sa may pangpang. Sabi sa kanila, may nahuli ba kayo? Sabi, wala. So, ihulog nyo yung lambat nyo, ganun ulit. Sa starboard, sa kanan. Ang dami na naman nila nahuli. Hindi pa rin nila nakilala. Kundi lang sinabi nung disipulo na nagmamahal kay Jesus, sabi kay Pedro, it is the Lord. Bakit ko binigyang din ito? Kasi minsan tayo, nakakatanggap tayo ng mga biyaya, maliit o malaki. Hindi natin naaalala kung kanino galing ito. Kailangan may magpaalala. Pero ganun pa man, dapat baliktarin natin ang sitwasyon. Sana tayo magpaalala. Paalala natin sa mga kasama natin, paalala natin sa mga pamilya natin na may mga biyayang dumarating at galing sa Panginoon yun. Naalala ko nung minsan, naliligaw kami nung anak ko, saka nung asawa ko. Hindi namin alam gagawin namin. Nasa isang lugar kami na wala kami masyadong kilala. Wala kaming kakilala talaga. Hindi namin alam gagawin namin. Pero sa gitna ng lahat ng to, may lumapit sa amin, sabi, nawawala kayo, kailangan nyo ng tulong. So, natulungan kami. Tapos, itong lakad din na yun, no? Eto na naman, nangangailangan na naman kami ng tulong. Nasira yung sasakyan na sinasakyan namin, hindi namin alam kung nasaan kami. Kung paano kami pupunta sa isang lugar na hindi namin naiintindihan ng salita nila. Sabi ko, anak, nakita mo yung nangyari kanina, sabi ko sa anak ko, na nagpadala ang Panginoon ng tutulong sa atin. So, pinaalala ko sa kanya na andyan na Panginoon na magbibigay ng blessing, nagbibigay ng biyaya sa atin, ng tulong, pagka nangangailangan tayo. Alam mo, wala pang 5 minutes nung sinabi ko sa kanya yun, eto na, may tulong na naman na dumating. Tapos hindi pa natapos yun kasi napunta kami sa isang lugar na parang mapuno, parang forest. Walang kabahayan, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Eto na naman, sabi ko, nak, tingnan mo, sa gitna ng to, parang kawalang pag-asa. May papadalang tulong na naman ng Panginoon. Nararamdaman ng anak ko yung presensya ng Panginoon kasi may dumating na isang lalaki na medyo marunong ng konti ng English at tinuro sa amin kung paano ang daan namin. Ang punto ko lang, kailangan paalala natin sa mga tao sa paligid natin, sa pamilya natin, sa lahat ng kakilala natin na magbibigay lagi ng biyaya ang ating Panginoon. Tutulong siya. Lagi andyan lang siya. Parang ganun din yung tinuturo sa atin dito, no, na hindi nakilala ni Pedro si Jesus kung hindi sinabi nung alagad na nagmamahal sa kanya. Kailangan natin ituro na mayroong Panginoon. Pero bandang huli, no, makita yun na hati yung binasa, napunta kay Pedro. Tinanong siya ng Panginoon kung mahal siya ni Pedro. Sabi ni Pedro, oo, no. Sabi, feed my sheep. Tend my sheep. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, ikaw mamuno sa simbahan, ikaw ang mag-alaga sa mga miyembro ng simbahan. So, tingnan niyo yung buhay ni Pope Francis, yung successor ni Pedro. More or less, 12 taon siyang nanilbihan bilang Papa. Sa tagal na nanilbihan siya, ang dami niyang sinulat para sa atin, para sundin natin yung Evangelii Gaudium. The Gospel of Evangelii Gaudium, merong Fratelli Tutti para
sa pagsasamahan ng mga tao, social justice, yung Laudato Si para sa kalikasan. Meron pa yung tungkol sa pagmamahal kay Kristo. Marami siya sinulat about sa pagmamahal ng Panginoon. Pinapakilala niya sa atin kung sino ang Panginoon. Sana huwag natin kalilimutan na ipagdasal natin ang ating mahal na Papa kasi yun yan, namayapa na siya. Pero huwag din natin kalilimutan yung mga turo na binigay niya sa atin na tungkol sa pagmamahal sa Diyos, sa pamilya, sa kalikasan, sa ating lahat, mga magkakapatid. Pero meron siya isang ginawang huli, yung synodality. Nag-umpisa yung Synod of the Youth, Synod of the Family, ibig sabihin, yung journey together. Ngayon, yung synodality ang pinag-uusapan natin. Parang binubuksan niya ang mata ng mundo na hindi lang nakasentro sa Roma ang pagmamahal ng Panginoon. Andito tayo mga Asyano, yung mga tinatawag na nasa laylayan ng lipunan, tinatawag tayo para pakinggan, makinig sa mga nasa laylayan ng lipunan. Yung mga hindi pinakikinggan. Tignan nyo parang hinanda ni Pope Francis ang mundo para sa susunod na Papa na maaaring isang Asyano, not necessarily Filipino, merong itim na kardinal na pwede rin maging Papa. So binubuksan yung avenue na to, itong pagkakataon para sa mga hindi puti lang ang mamumuno ng ating simbahan. So ganun tayo kamahal ng ating Santo Papa. Sana pagdasal natin siya, sundan natin yung mga sinulat niya tungkol sa pagmamahal natin sa ating kapwa. At yun din yung hinihingi ng Panginoon kay Pedro. Sabi niya, feed my sheep. Ang sinasabi ng Panginoon dito, mahalin mo kapwa mo, pangunahan mo ang simbahan. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Tapusin natin ang ating pagninilay sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So as in the beginning is now, never shall be, world without end. Hingin natin na pagdarasal ng ating mahal na ina para kay Papa Francesco at para sa ating lahat. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and there at our death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.